Patuloy ang pagbaba ng halaga ng produktong petrolyo sa buong mundo. Magandang balita ito para sa mga Pilipino. Inaasahan kasi na susunod na ang pagbabawas ng singil sa serbisyo at mga pangunahing bilihin sa merkado. Subalit bakit hindi ito ang nangyayari? Ang pamasahe sa jeep na bumaba ng piso, bakit lumalabas na utang na loob pa sa samahan ng mga tsuper ng publiko? Kapag bumiyahe tayo ngayon sakay ng LRT at MRT, bakit may dagdag pa tayong dudukutin sa ating mga bulsa? Imbis na mabawasan sana ang parusang dulot ng mahabang pila. Ang singil sa tubig, bakit nananatiling mabigat pa rin nating pasanin? At kung bumaba man ang presyo ng ilang bilihin, bunsod lamang daw ito ng pagtatapos ng holiday season. Hindi ng mababang bentahan ng krudo at gasolina ang rason. Bakit nagkakaganito? Hindi ba't presyo ng produktong petrolyo ang palaging batayan ng paggalaw ng mga bilihin sa bansa? Bakit ngayong higit na itong mababa, hindi ito maramdaman ng ating kapwa? Bakit ang ulam at bigas, bago makarating sa mga hapagkainan, bulsa natin ay kailangan pa ring mabutas? Nahihirapang pagtantuin ng ordinaryong mamamayan ang sagot sa tila bugtong na yan. Napakaraming bakit sa ating isipan. Dahil ang sitwasyong makapagbibigay sana ng kaunting kasaganahan, hindi naman natin makamtan. Oo nga't patuloy ang pagbaba ng halaga ng produktong petrolyo sa buong mundo. Pero magandang balita nga ba ito para sa mga Pilipino? Bakit dapat na maging magandang balita para sa mga Pilipino ang pagbaba ng halaga ng produktong petrolyo sa buong mundo? Ngayong gabi ay panauhin namin dito sa studio ang kinatawan ng pamahalaan at isang mula sa sektor ng pamumuhunan para tulungan tayo maliwanagan ng mga usaping tungkol sa isyong tatalakayin natin. Na ipapakilala sila ni Tito Joe. With us this evening, Prof. George, is the Honorary Chairman and Treasurer, I understand, still Treasurer of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, or PCCI, and also the President of the Philippine Exporters Confederation Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. Good evening, sir, and welcome back to Political Watch. With him tonight is the head of the Consumer Protection Group of the Department of Trade and Industry. Walang iba kundi si Undersecretary Victorio Mario Dimagiba. Magandang gabi, sir. Good evening, George. Good evening, June. Yeah. Tito Joe, ako na muna magtatanong kay Yusek. Sir, yung pong pagbaba po, yung po kasing pagbaba sir ng presyo ng petrolyo, yan po yung naramdaman natin mga siguro last quarter, third to last quarter ng last year po. Nung po magkaroon na ng konting paggalaw ang produkto ng petrolyo po sa international market, na-monitor po ba kaagad ng pamahalaan natin yon? Specifically, for example, lalong-lalo na ang DTI, so that makapagkaroon ng long, medium, or short-term planning when it comes to the prices of commodities? Actually po, yung pagbaba ng presyo ng petroleum products, it happened just like that and very fast. No? Very fast po, In opo. fact po, kung meron pong produkto na mahirap pag-aralan ng mga Yes, sir. ekonomista, anong presyo, number one po yung petroleum, lalo na yung presyo ng crude oil. But anyway, nireview po namin yung prices ng manufactured at processed goods kasi yung po minomonitor ng DTI. Nung last quarter ng 2014, Yes, sir. nakita naman po namin na ang mga prices na monitored are all below the suggested retail prices. No? Yun po yung pinaiiral ng DTI sa mga produktong delata. Yes, sir. Hindi po kasama din yung mga isda, baboy, gulay, kasi ibang ahensya Ibang po ahensya ang- naman po yan. ang may in charge yan. No? Yes, sir. So, na-monitor po namin na ang prices are below SRP. And ano man to Of man, these products, manufactured and and process, processed. yun, sardinas, Okay. corned beef, lahat ng delata, kasama na dyan ang coffee, gatas, bread. No? Basically, yan po. No? In short, ito yung mga nabibili natin sa mga groceries. Tama po. Kasama ba yung mga sabon dyan, sabon, and Yung toiletries and mga others? detergent. Detergents. Opo. So, yun po yung ating pinag-usapan dito. Yes, sir. Bumaba po siya sa SRP and month to month, October, November, December, some prices are even getting lower. No? Despite the fact na meron ng paggalaw po doon sa petroleum products, sa presyo. Ang ano po namin doon, nami-mirror niya sa merkado yung pagbaba ng presyo ng petroleum products. Yes, sir. Pag nag-compute kayo sa presyo sa ito, isang Opo. sa delata to. Yung distribution cost niyan, halos siguro baka less than 3% lang eh. Opo. So kung tutuusin mo,
maliit lang yung impact niya. But because of competition na nangyari sa mga supermarket at grocery, naggagalaw yung presyo, bumababa iba. Iba naman po, stable. Yes, sir. No? Except for at least milk. No? Dahil ang laki ng ibinaba ng raw material. Last year, ang taas ng presyo ng gatas. Yes, sir. Dahil yung China, nagkikpit sila sa health issue. Ang laki ng binili nila sa Australia sa New Zealand. So, sumipa. No? When a Low big country supply and like China buys big, Yes, sir. tinatamaan tayo ng mga bansa natin. Pero Yusek, yun po, ang ini-expect ng ating po mga consumers, ng mga ordinaryong kababayan natin, was there really or is there really a reasonable connection between oil price increases as against Decreases, you mean? increases or decreases and the prices of basic commodities, specifically those monitored by DTI? And kung meron man, Hardly po, hardly. Ayun. Pag presyo ng produktong petrolyo, hardly. Pero kapag yung raw material, saka yung packaging ang gumalaw, mararamdaman natin yung agad. pagtaas at Yes, dapat maramdaman yung pagbaba. Ayun. As in this case now, kinakausap namin lahat ng milk manufacturer dahil ang cost ng skim milk at powdered milk sa world market, ang laki na ibinaba. Apo. Halos less than 50%. No? So, yun ang aming pinag-uusapan. But alam niyo, sa DTI, unlike LTFRB, hindi kami quasi-judicial agency. Tama po. Kaya ang pinaiiral namin, suggested retail prices, competition pa rin. No? Market forces, ang dami naman pong brand. Kaya ang aming advice sa consumer, mamili po tayo. Sardine salon, there are close to 15 to maybe 20 variants. No? Na pwede pong pagpilian, depende sa ating capacity as consumer, depende sa ating budget. Yung mga maliliit lang, may 12.50. Yes, sir. Huwag sa natin mga 25 pesos. So, ganun po yon. So, exercise po natin yung ating right to choose, and within our budget. But we want to assure po mga consumer na ang DTI po, tinututukan po natin to. Pag si Secretary Domingo, pinulong kami after the holiday, no? At humingi siya ng report. Yung po ang aming binigay na report na maganda naman yung monitored prices, but pinatutukan niya yung gatas dahil nakita niya, weekly tinitingnan namin ng world commodity. Nakita niya ang laki ng binaksak na raw material. So, ang good news, kausap po namin today ang malalaking kumpanya ng gatas at ang sabi naman po nila ay magkukompute sila. At iaalam na sa amin sa DTI, maybe next week, Hopefully kung meron magkano. Kahit hindi siya. nanalo ang Alaska. Gabi. Sir, sa sector naman po, sa hanay po ng mga sa Chamber of Commerce, itong yung katulad po na naitanong din natin sa pamahalaan, na-anticipate niyo po itong paggalaw sa world market ng presyo ng petrolyo, and at the same time, may mga adjustments po ba usually ginagawa yung ating po mga negosyante? Alam mo, lahat nabigla rin doon sa reaction ng oil producing countries Yes, na OPEC. nung bumaba, no? So hindi nakakasigurado kung how they will react eh. So parang everybody was watching it going down, but they are not sure when it will stop or when it will reverse, no? Ngayon yung sa gaya ng sabi ni Yusek, may mga produktong mga minomonitor, no? But, doon sa mga nagtatrabaho, ang pagkain, especially yung part na minomonitor, kung bumababa yun, maaaring small percentage lang ng spending nila, ng basket nila, no? Gaya ng gatas, hindi naman lahat siguro, bulsa. Ang mga napapansin nila, at marami ngayon naghihingi ng increases doon sa mga tao at ang rason hindi doon sa commodities. Correct. Mataas ang fuel. Tumaas ang MRT. Yes. Hindi nagbabago ang cost ng pamasahe. Tapos yung some agricultural products, rice or Most. tumataas pa. Yes, sir. So naninegate yung advantage doon sa some products nitong hindi paggalaw nito at tumataas pa nga yung nasabayan pa nga nitong sa mga manufacturers naman tsaka sa mga businessmen itong problema sa port congestion. Mataas na nga yung cost of fuel ng transportation
Tapos may problema pa sa nagka-problema pa, oferta natin. naging doble, halos hanggang ngayon, hindi pa nasosolve yung problema sa congestion. Plus meron pa rin mga problema na nagiging rason kung bakit tumataas yung mga imports na at saka yung movements of products. So yun ang naka-negate doon sa ano. In short, hindi pa natin natitikman yung benepisyo ng pagbaba ng fuel. Yes, sir. Hindi nagtatranslate doon sa where it matters to a lot of people. Let's go down to specific, sir. Ano? Kunyari, bigas. Bigas na dito lang galing sa atin, hindi naman dadaan sa puerto yan. Ano? O kaya, poultry and pork. Bakit hindi bumababa? Obviously, tinatransport ito from where they came from. Ang laki na ng binaba ng gasolina and therefore ang transportation costs nila definitely should be lower. Bakit ayaw nila ibaba ang mga presyo nila? Well, Or kung una-una, bumababa man, hindi commensurate sa pagbaba rin ng presyo ng gasolina. una-una, hindi nagbababa yung mga truckers ng mga ano nila, namamahal pa yung pagsingil. Kung isa, sinasabi pa nila sa problema sa port congestion. Kung nagtataas doon, niisip nila, pwede rin nila taasan kahit aling biyahe yung ginagawa nila. Kailangan naman Dahil sila. ala naman choice yung ano, at na-justify nung the fact that there is a port congestion, pati yung hindi naman apektado, nasasabi lang dahil de kumuha kayo ng truck na ano, lahat ng truck, gano'n ang rate ngayon. So, lalong sumama yung presyo. Kaya disappointed ng karamihan. At sa iisip nga na iba, siguro hindi na magkakaroon ng mga salary request adjustment dyan. Yun nga po yung sunod ko, itatanong actually, sir. Ang nangyayari kasi, hindi naman yun ang tinututukan ng sektor ng manggagawa ngayon. Tinututukan ibang cost eh. Yun nga po, parang lumalabas. Hindi satisfy naman sila more or less doon sa minimum wage natin ngayon. In fact, kasi because of the tripartite productivity boards naman, nag-a-adjust sila. Ang problem nga lang is walang corresponding pag-adjust na nga sa presyo ng mga bilihin. Kagaya lang kanina, meron akong tinanggap na communication from some of our people. They were saying, kung baka pwede rin magkaroon ng konting sa adjustment Yes, o masahe in anticipation of the increase in price of the LRT. MRT, yes. At talagang doon sila, yung buong pamilya, nag-aaral, sumasakay doon. Kung tataas yun, talagang wala na pagkukunan. Sir, ito yung obviously the congestion in our ports, especially here in Manila, has a lot of influence kung bakit hindi kaagad bumababa ang presyo ng mga ibang pangunahing bilihin. May may pag-asa ba na maayos yung congestion na yan? It seems to me that ang tagal-tagal na yan, pero until now, it's still there. Malaki na ang Malaki na ba ang improvement? Ang mga nakapila na lang barko ngayon sa dalawang terminal, siguro 3, 4, 5, no? At I think lampas na tayo dun sa issue ng congestion ng mga container, yung may laman. Ang tinututukan natin ngayon is how to accelerate yung paglabas Pilipinas ng mga empty containers dahil marami pa. Madami pang empty containers. Nang sa ganon, we should be creating more spaces. Assuming, kasi January, February, alam ni Mr. Ortiz yan. Ito naman yung slack time ng pagdating ng mga importer product, no? Lahat yan, last quarter, diyan yung bumubuhos, no? So, medyo mabagal ngayon. So, ang talagang tinututukan ng gobyerno ngayon, yung mga empty containers, mabawasan na we have enough space inside the terminal and outside para kung sakalang magkaroon na naman tayo ng isang problema, we have enough space for Pero at least Yusek, empty containers. maliwanag po ngayon at least naiintindihan ng ating mga kababayan sa pagpapaliwanag po ninyo na katulad halimbawa ng canned goods, katulad halimbawa ng presyohan ng mga sabon o kahit pa presyohan itong gatas. Ang nagdidikta nito hindi yung oil prices, kung hindi ang magdidikta nito yung presyohan din ng similar products doon sa sa pinagmumulan o doon sa ibang bansa. Yung raw materials, yan ang talagang direct impact, no? Yes, sir. Kasi pagkakausapin mo mga negosyante, 3 months bumababa ang presyo ng petroleum products. Pero kung ikaw negosyante and ang produkto mo, ang negosyo mo, consumer goods, you don't forecast prices by a quarter only. Yes, sir. Or 3 months. Tinitingnan mo yan, siguro 1 year, 2 years, no? Una-una, hindi ka naman sigurado kung tutuloy-tuloy. Yun yung concern. Kasi no? napaka-unpredictable. So,
kumbaga, market forces nga. Yung Yes. kayang magbaksak ng presyo ng kagad dahil gusto niyang mag-create ng more sales, pwede niyang gawin yon. And then, people will understand that it's happening because of the reduction in petroleum price. Yan. Pero pag you want to be very technical about it, hindi yung ganun kasimple mo may papaliwanag. Kaya kami sa DTI, may SRP kami. Whether mababa ang petroleum products o mataas, SRP kami on the cost to produce the good. Yun na importante. Dalawa lang naman yan, the raw material and the packaging. Ang packaging mo, either kahon, plastic, o lata. Kaya naman ang mga basic ng packaging. Yung inyong suggested retail price ba ay palaging sinusunod ng lahat? Yung pong hindi sumusunod, namumultahan namin yon. In fact, last month, December, you've heard us going around supermarket on especially Noche kayo, Buena, no? nakikita namin kayo. Eh Opo. talagang yung mga hindi sumunod doon, puro love letter ang tinanggap. And immediately, on the spot, nag-a-adjust sila. Baka naman Kasi- sir sa mga malalaking markets lang, Hindi yung po. mga markets sa... Nag-concentrate nga kami doon sa mga medium size Kasi kung titingnan, nagbabago na ang market structure ng mga grocery supermarket. Yung mga malalaki, meron na sila mga junior, meron na sila mga extra, may mga baby pa sila. Pumapasok na sila sa subdivision. Dati noon, lahat tayo pupunta sa mall para mag-grocery. Ay, hindi na po ngayon ganyan ang market. Lumalapit na sa atin. May baby Kapitbahay na. mo na. Yung mga Except baby. for convenience store, dahil mahal yan, mahal ang binabayaran yan, nandun na yan sa ilalim ng building mo. Yun po talaga, malapit na Doon po kami pumunta. So, yun po yung, Madami tayong yun po yung napanish. marami kami nahuli kasi di pa nila naintindihan na may SRP. Kahit na nagdidikit na kami ng mga poster, akala nila naglalaro lang kami. Hindi alam, matrix na yun ang presyo na binibenta nila. Sir, may mga na-fine kayo. So, Opo. wala kayong kapangyarihan. There is no law that can lead to their imprisonment. Hanggang fine Actually, lang. yung sagbawang ang ginamit po ng NBI DOJ doon is the same law, Price Act. Price Act. Parang ginawa nila dahil ang laki naman. So may kulong ito. Pwede silang makulong. Maaari silang makulong. Kasi the volume naman of the offense is manipulation millions. kasi. No? Opo. Kaya sinampahan sila on the criminal. Kami sa DTI, more administrative. Para ano naman tayo di ba? Naman kami in the purpose of collecting fines. They're actually more monitoring enforcement para market behavior. Hindi naman nagkakagulo. Would it help kung instead of suggested retail price, palitan ninyo kunyari ng acceptable retail price or kung pwede man lang, mandated retail price? Would it help? May mandated kapag may mga calamity lang, may mga emergency. But you have that power. You have the Nandun na power. sa price act yun. Pero kapag ganito, normal naman, yun ang aming gusto. Hindi nang gusto Sinasuggest madinig. lang, pero pag hindi kayo sumunod, pwede kayong kasuhan. Paliwanag ka, bakit? Ano lang doon sa mga mandated saka yung mga Pinay Fixed Min Price, it's the sure formula for shortage. Dahil yung mga So, parang ini-influensya nyo na talaga yung law of supply and demand. halimbawa, sabi nga dyan, sa calamity, pag binandate mo na ganito lang ang cost dito, kung ako yung bibiyahin ko, kakargahin ko yung produkto para makarating doon, tapos sasabihin mo sa akin, ganun lang ang presyo, hindi na ako bibili. Parang diktatorial. Ibig sabihin, tama sila, kailangan balanse. Pero sir, itong taon na to, kahit itong middle of this year, ini-expect talaga sa international market na baka bababa hanggang $45 per barrel ang presyo ng crude oil. Ito ba kung sakali magkakaganon, hindi ba maganda-gandang pag-asa naman ito sa ating sa business sector, lalo na sa mga nagninegosyo, na medyo tataas naman ng konti ang kanilang profit kumpara dun sa nung nakaraang taon na halimbawa? Yan po sasagutin ni Mr. Ortiz, Luis, after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch.